Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Isa pa tong iyakin eh. Etong congressman na ito, itong magnanakaw na congressman na ito, di umano. Itong anak ni Bongbong, iyakin din to. Po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Good afternoon. Pambihira, oh. Hindi siya nakasagot pero hinayaan niya. Again, yung tatay niya, di ba? Ang tagapagtanggol, babae ito. Hinayaan niya rin yung babaeng ipagtanggol siya. Ano talaga, medyo weak talaga tong pamilya ng Marcos eh. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Yun, oh. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Kanina, mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay sa plenaryo. Inirerekomenda nito na suspendihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor at 5 ang hindi. Yan, teka muna, dito muna tayo. Sinuspindi si Kiko dahil sa mga social post niya. Grabe, no? So, ibig sabihin natin dahil yung parang kabastusan na sinasabi nitong mga congressman at dahil nagkakawatak-watak sila. So, ano bang gusto nitong mga congressman iyakin na ito? Hindi sila magkawatak-watak, pareha sila, ihimurin yung puwet ni Bongbong Marcos. Kitang-kita naman eh. Isipin nyo, sa dami ng congressman, maaaring may mga absent, 249 ang bumoto ng yes, 5 ang bumoto ng no na hindi gusto na suspindihin si Kiko Barzaga. So definitely may mga absent. Pero kitang-kita na ang gusto nilang klase ng pagkakaisa ay himurin ang puwet ni Bongbong Marcos. Himurin, lalong-lalo na ang puwet ni Tambaluslos. Hindi mo pwedeng bibirahin ang kalaban. Yun ang gusto nilang na nagkakawatak-watak. Hindi, ganyan po talaga. Ganyan po talaga ang politika. Hindi mo dapat sususpindihin dahil iba ng paniniwala sa inyo. Sinuspindi nyo dahil pinost niya, nilapitan niya, na kamusta, kinakamusta niya lang yung pinsan niyang magnanakaw. Di ba? Anong klaseng congressman to mga ito? Balat sibuyas? Anong klaseng mga congressman ito? Mga iyakin. Di ba? Ang daming problema natin sa baha. Isipin na lang natin, kahit anong post ni Kiko Barzaga, ikaw, ako, tayong lahat hindi magugutom. Tama or tama-tama. Pero dyan sa pagnanakaw dyan sa baha, dyan sa ghost projects, ikaw, ako, tayong lahat magugutom. Tama ba? So, ibig sabihin may epekto sa bawat tao. Tingnan nyo, pinagkaisahan nyo. Napakalaking problema natin dito sa pagsususpindi kay Kiko. Huwag po natin kakalimutan ito ang isa sa importante dyan. Yung pagkakasuspindi ng ethics committee na yan kay Kiko Barzaga, meron pang kakahinatnan yan. Sa susunod, gagawin at gagawin na yan. At posibleng gawing jurisprudence to. Bakit kay Kiko? Nangyari nung kay Kiko. Nagkabutuhan lang. So dito, hindi na papairali ng batas. Hindi na kailangan pairali ng due process. Basta marami kayo, pag pinagkaisahan nyo isang congressman, mangyayari. So anong magiging mangyari ngayon? Napaka makapangyarihan na ng congressman, napakakapangyarihan na ng presidente na kaya nilang mag-insert, kaya nilang umarakot ng pera, tapos hindi ka pwedeng magsalita. Bakit? Maraming pera yan. Siyempre, maraming ipamimigay na pera yan. So pag umiba ka, pwede ka ng kasuhan agad sa ethics. Pasuspindi ka. Naiintindihan po natin. Malaking problema yan. Sobrang laki na ng kapangyarihan ng presidente at ng speaker, dinagdagan nyo pa. So sa susunod, anong mangyayari? Wala nang kukontra. Bakit? Pagbubutuhan na lang eh. So lahat dapat ng congressman, ang post sa Facebook, hinihimod ang puwet ni Tambaluslos. Matindi talaga. Nakita nyo kung gaano kaduwag itong mga congressman?
249, tama ba ako ng numero? Maybe hindi eksakto. Pero ang laki sobra ng pumayag. Alam nyo, mga kababayan ko, ito po ang ibig sabihin kung gaano po kalala ang problema ng Pilipinas. Alam nyo, hindi ako natatakot doon sa mga nakawan. Kasi, yung nakawan na yan, may solusyon naman eh. Yung ghost projects, flood control projects, may solusyon. Madaling solusyonan yan. Ang problema ng malaki ng Pilipinas, kung bakit tayo baon, dahil pinagtatanggol ang mali. Ganyan na po kalalim ang problema ng politika sa Pilipinas. Yung mali, nagiging tama dahil makapangyarihan ng pera. Diyan po mapapatunayan natin lugmok talaga ang Pilipinas. Diyan mapapatunayan natin kahit mapalitan ng presidente, pagkakaganito ang mga congressman natin, walang mangyayari sa Pilipinas. Asahan ninyo. Wala. Ilagay mo dyan ang pinakamatinong presidente, ilagay mo dyan ang pinakamatinong vice president. Pag ganito ng ganito ang ibobotong congressman, walang mangyayari po mga kababayan ko. Wala po. Kasi hindi sila nakatingin sa mali o sa tama. Nakatingin sila kung sino ang poproteksyonan. Nakukuha po natin. Kasi kahit may magnanakaw ng ghost projects, kung ang congressman natin matitino, madidimanda yun. Tama o mali? Mai-impeach yun. Kung ang presidente natin magnanakaw at okay lang yun, kahit magnakaw siya na magnakaw. Pero kung matino ang congressman, mai-impeach agad-agad. Tama ba? Kaya malalim problema natin, Pilipinas. Kaya hindi natin masolusyonan ng korupsyon. Dahil sa lalim ng problema natin sa mga politiko, it's not only the president, not only the vice president. Kaya kahit sino umupo diyang presidente. Pag loko-loko ang mga congressman, wala din. Dahil dito, 6 na pong araw suspendido si Barzaga dahil sa umunoy disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without... Alam mo, hindi ko pinagtatanggol dito si Kiko Barzaga. Baka sabihin na, baka mamaya sa susunod may gagawin tong kapalpakan. Hindi po yun ang issue. Ha? Hindi ko sinasabing malinis si Kiko Barzaga. Meron nga akong kinaiinis ang ginagawa niyan minsan. Parali ng parali, di naman napunta. O kaya dadaan lang. But yung mga yun, minimal lang yun. Okay? Lahat naman tayo may pagkakamali eh. Tama? Mali. Lahat po tayo may pagkakamali. So, isinasantabi ko yun. Baka sasabihin sa susunod, pag may nangyari kay Kiko, hindi mo nakakampihan. Hindi po to kampihan. Ang prinsipyo po natin dito, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Mali po yung congressman dito. Yung po issue. Hindi ito pagtatanggol kay Kiko. Kahit si Risa Ontiveros pa yan, nababaho ang bunganga, ipagtatanggol natin kung mali yung ginagawa nitong mga congressman. Naiintindihan po natin. Okay? Doon lang tayo sa totoo. the benefit of salaries and allowances. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Kaugnay sa social media posts ni Barzaga, kabilang ang tungkol umano sa kalaswaan at biglaan nila nag-uudyok na sunugin ang kamera. Bago pagbotohan ang committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Ayan, binanggit niya na patungkol kay Marcos. Ha? O sige, tinatanggap ko na ako ay masuspinde. Pero kailangan maging accountable etong si Bongbong Marcos sa kanyang pagnanakaw. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of Nakita nyo, pansinin nyo ha, kinokontra na siya dyan. Ha? Dito pa lang makikita mo na
basa na talaga ang karakter ng congressman, ng mga congressmen. Wala talaga. Kasi yan dapat pinagbibigyan ka pa rin magsalita eh, di ba? Kanya-kanya naman kayo dyan eh. lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of Majority order, Leader. Mr. Speaker. thousands to bring Marcos Sr. to Point of justice. order, Mr. Speaker. My punishment is only the beginning. Pero namatay ang kanyang mikropono. Nakaw! GMA naman. Ano sabi ng GMA? Pero namatay ang kanyang mikropono. Asus! GMA! Halatang-halata naman ang mga wordings nyo. Pero namatay ang kanyang mikropono. Ha? Let's call a spade a spade. Pinatayan siya ng mikropono. Hindi nyo alam, GMA? Ako yung nagtatanong lang. Ano yun? Biglang namamatay? Pag binanggit mo, Marcos, corrupt? Kasi hindi naman to, lagi naman pinapatayan to si Kiko eh. Yung dati niya nakita ko pinatayan din to si Kiko eh. So pagka iba na ang sinasabi mo, pagka may patungkol na doon sa kanilang mga pinoprotektahang amo, papatayan na ng mikropono. Eh, yan po yung punto natin. Imagine ninyo, imagine, yung sinasabi ko eh, imagine ninyo, yung pinakamatino, pinaka-kristyanong presidente ilagay mo tsaka vice president. Pero ganito, Congress? Walang mangyayari sa atin. Ano ang mangyayari? Ha? Imagine niyo, pinakamatino sa balat ng lupa, presidente at vice president. Ganito, Congress. Tapos magnanakaw, di umano ha, yung according to saldi ko. Magnanakaw ang speaker. Mag-insert dito, insert doon. Oh, pati si Dilimang, papa-insert na rin. Oh, so may mga insert. Kunwari lang ha. Ano to, for discussion purposes lang. Sisitahin ng presidente kasi matino. Anong gagawin nitong Congress? Papa-impeach yung presidente. Tapos, di papasok yung vice. Eh matino din. Sisitahin sila. Hindi sila ngayon makapag-insert. Hindi sila ngayon makapagnakaw. Impeach mo ulit yung vice. Hanggang sa makakuha ka ng kayang hawakan ng speaker sa leeg na uupo as president. Malaki problema natin sa Congress na ganito. Huwag tayo mag-anuhan. Tanggol dito, tanggol doon. Isipin mo, ang laki ng problema natin sa ghost projects. Inunan nyo yung kay Kiko Barzaga. Di lang yan, pati confidential funds. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Dito muna tayo. Ha? Pikit ang mata ninyo doon sa ghost projects. Kayo naman kasi kasalanan din ninyo eh. Hindi ko po nilalahat ha. Kasi ito sa distrito eh. Karamihan, pag nasa probinsya, pagka nasa kahit sa Maynila, o kahit saan man. Mahilig tayong boto ng paulit-ulit na congressman kahit na alam na ninanakawan na tayo. Pambihira. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. Kailan? Kailan? Pag natanggal nyo na si Vice President? Pwe.